Kaya nga po ng team natin, Team of the Month, The Bride, Are You Ready for the Return of Christ? At ang binigay po sa aking reference verse ay matatagpuan sa Book of Matthew, chapter 22, 1 to 14. At ang pamagat po nito ay The Parable of the Wedding Banquet. At ang akin pong binigay na title sa mensahe ng ating ng ating Panginoon ngayong umagang ito ay RSVP, no? Ang ibig pong sabihin ng RSVP, it is a French phrase na ang ibig sabihin Répondez s'il vous plaît. Hindi ko po alam kung tama yung aking pronunciation. Répondez s'il vous plaît, meaning please respond, no? Ito po yung pag nagbigay, nag-hand out ng invitation ng isang host, gusto niyang malaman at ma-confirm kung yung kanyang iniimbita ay dadating, no? That is to confirm the attendance ng kanyang iniimbitang tao. So that para niya ito maplano, para niya ito mapaghandaan ng gusto. Kaya pag may nakatanggap kayo ng merong RSVP, ang ibig sabihin nun, mag-respond kayo kung kayo po ay pupunta o hindi makakapunta sa sa imbitasyon na yon. So, akin pong babasahin sa inyo ang ating reference verse at ito po ay matatagpuan nga po sa Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Hayaan po ninyo akong basahin ito sa wikang Ingles. At muli ko po kayong hinihiling na tumayo bilang respeto, bilang respect sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. The parable of the wedding banquet. Jesus spoke to them again in parable saying, "The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet." But they paid no attention and went off, one to his field, and another to his business. The rest, says his servants, mistreated them and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. So then he said to his servants, "The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find." So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, "How did you get in here without wedding clothes, friend?" The man was speechless. Then the king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. So salamat po sa pagkakarinig ng mga salita ng ating Panginoon Diyos. Tayo po ay makakaupo na. Okay. Parable. Ito po ay parable of the wedding banquet, no?
Ang parable po sa Tagalog ay talinhaga. No? Ang parable po ay isang storya. Parable are stories using common things and familiar to the audience. No? Kagaya nga po, may mga parable ng tungkol sa sheep, at nagsasabi rin may mga parable tungkol sa salt, sa bread, sa soil, at sa weddings. No? So, ang parable po ay gumagamit ng mga common things at familiar sa mga tao. Yung po, ganito po maglahad ng salita ang ating Panginoon Diyos upang ito po ay tumimo sa mga nakakarinig. Pero din ang parable po ay nagko-convey ng truth. No? It conveys the truths about God. Nagbibigay po ito ng katotohanan kung ano ang tungkol sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pong focus ngayong umagang ito sa message na ating Panginoon yung kaninang binasa ko na may isang guest na hindi po nakasuot, no? The guest not wearing the wedding garment. No? So, nung kami po, nakatira po kami sa Qatar, so more than, sa isang taon, less than a month o 1 month lang kami dito sa Pilipinas, and most of our lives sa family ko, inandoon kami sa Qatar. At sa Qatar po, gusto ko yung komportable ko gusto ko lagi ako nakasinyelas. So tuwing kami lalabas ni Mrs., tinatanong ko siya kung pupunta ba kami sa isang medyo garang, formal na restaurant. Kasi po, ayokong pumasok kapag yung pupuntahan naming kainan is medyo formal. Nakakaya naman pumasok sa isang restaurant, medyo naka-t-shirt ka at naka-short ka at saka naka-slippers. Slippers ka lang. So, tinatanong ko siya kung kami pupunta sa isang restaurant, kakain. Kasi kung hindi, magsisinyelas lang po ako. So, naisip ko kung yung mga restaurants lang is nahihiya na akong pumunta na isang casual lang yung suot ko, much more kapag ikaw ay a-attend ng isang wedding. So, kaya po sa umagang ito, ating bibigyan ng focus yung isang tao sa parable na to ng ating Panginoong Kristo na pumunta siya sa wedding na inimbita ng king, pero hindi siya nakasuot ng wedding garment. Hindi siya nakasuot ng required na dress code doon sa wedding na yon. So yung pong tao na yon ang ating bibigyan ng focus sa mensahe na to ng ating Panginoong Diyos. So ano po yung meaning ng parable na to? Ang sabi doon sa parable, yung king, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, the kingdom of heaven is like a king, no, who prepared a banquet for his son and sent invitations to those who had been invited. No? So ang king po dito represents yung ating Panginoong Diyos. At ang son na tinutukoy po dito ay walang iba kundi yung ating Panginoong Hesukristo. At yung kanyang pakakasalan, no, yung pakakasalan ng son na to, ng hari na to, ay yung bride of Christ. No? Sino po itong bride of Christ? Marahil nasa pangatlong week na tayo at marahil sa inyong team na to, alam na ninyo kung sino yung the bride of Christ. No? Sa Revelation chapter 21, verses 2 hanggang 9 to 11, sinasabi doon sa verses na yon, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb." No? He showed me the holy city of Jerusalem coming down out of heaven from God. Sabi dito sa Revelation na ang bride of Christ, the wife of the Lamb, is the New Jerusalem. At sabi naman sa Ephesians chapter 5, verses 25 and 32, sabi doon, "Husbands, love your wives
as Christ loved the church and gave himself up for her. So dito sa book of Ephesians, sinasabi naman na ang bride of Christ is yung church, no? So which is which? Sino ba ang tinutukoy na bride of Christ? Kung atin pong matatanto, yung New Jerusalem or the new city of Jerusalem at yung church, both comprises God's people. No? Isang city, maraming buildings, but ang halaga na isang city ay merong mga tao. The same is true with the church, no? Ang pag sinabing church, hindi naman itong structure na to, kundi tayo, kayo, at ako, no? Yun po yung church. So, whether it is a city, the New Jerusalem, or the church, it comprises of God's people. So, ang ibig sabihin, no, the bride of Christ are God's people. No? Lahat ng mananampalataya ng Diyos, yun ang tinutukoy ng Bible na bride of Christ. At itong bride of Christ, itong church, is going to be married to Christ. No? Ito'y ikakasal sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi nga sa Ephesians, ikinumpara yung husband, yung relationship ng husband sa kanyang wife, gayon din ang relationship ni Christ sa kanyang church. No? Christ loved the church and gave himself up for her. No? So ang bride of Christ ay mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. At ang kasal na tinutukoy dito, excited yung hari kasi ikakasal yung kanyang anak na lalaki. Doon sa bride of Christ, walang iba kundi yung church. At ang wedding, alam natin ay yung pag-iisang dibdib, no? It is a union, pag-iisa. So ang wedding ng son ng hari na to is the union ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang church. So, ang pakikipag-isa kay Kristo ay ang pagsunod sa mga alituntunin ng ating Panginoong Diyos. At nangyari na nga po ito sa panahon ng ating Panginoong Kristo. No? Ang church, being the bride ni Christ, ay nagkaroon ng marriage doon sa God's people. Ano naman po yung sinasabi dito na invitation? What is the invitation? Ang invitation po dito sa parable na to means it is God's call to salvation. Ang ating Panginoon Diyos ay nakikipag-isa sa mga tao, particularly sa mga God's people, sa mga mananampalataya. At dalawang klase, merong in-invite ang hari na to. Sabi doon sa parable, he invited those who had been he gave invitation to those who had been invited. Ang ibig sabihin, ang hari na ito ay nagbigay ng invitation doon sa mga original na merong guest list. Yung mga dati nang nasa listahan ng mga guest para doon sa wedding banquet na to. And ang ibig sabihin dito sa parable na to is ito po yung mga religious leaders at yung mga Jewish people. Sa parable na to, sa particular na sinasabi na to ng ating Panginoong Kristo, ang unang call to salvation ay binigay niya doon sa bansang Israel. Sila yung unang binigyan ng imbitasyon ng Diyos para makipag-isa sa Kanya, ang bansang Israel. Pero kagaya nga po nung nasa kwento ng parable na to, they refused the invitation. Kanilang tinanggihan ang imbitasyon na to ng hari. At bakit? Minsan mahirap isipin, bakit nila tinanggihan ang isang imbitasyon ng hari? Naalala ko, noong 1980s,
si Prince Charles na ngayon ay King Charles na, ay nakipag-isang dibdib kay Princess Diana. Ito po yung royal wedding ng 1980s. In everything, the whole world is watching. No? Si Princess Diana po is the most photographed person nung panahon na yon. Lahat yata ng anggulo niya, lahat ng kilos niya kinukuha na ng picture. No? So yung pag-iisang dibdib ni Prince Charles at ni Princess Diana is televised sa buong mundo. At mga VIPs in-invite, mga presidente, prime ministers, at mga hari din ng ibang mga bansa. At lahat ng ito ay isang extravagant event. Lahat ng tao nakatutok sa telebisyon ng panahon na yon. So, bilang ikaw na inibita sa isang wedding banquet na to, wala kang excuse para hindi ka umaten. Kasi pag umaten ka nito, parang sikat ka na rin eh. No? Pag ikaw ay inanyayahan ng hari ng Britanya para sa kasal ng kanyang anak, ikaw ay isang malaking pribileyo yon para ikaw ay umattend. No? Pero dito sa parable na to, mahirap intindihin bakit yung mga inimbita ay ayaw pumunta. No? Nagsasabi lang ito yung parable na to na unang inimbitahan yung mga religious leaders at yung mga Jewish people, yung mga taga-Israel. Pero hindi sila, ayaw nilang pumunta. Nirefuse nila yung invitation ng hari. Nirefuse nila yung invitation ng Diyos na makapag-isa sa Kanya. Ito po yung sinasabi dito sa parable na to. Pangalawa, ginawa pa ng mga nasa guest list na to ay kanilang sinazed, mistreat, and pinatay yung mga servants na inutusan ng hari para magbigay ng invitasyon. Kagaya rin po ito noong panahon ng Old Testament, yung mga Israelites, kapag may nagpupunta sa kanilang propeta na sinugo ng ating Panginoong Diyos, kanila itong minimistreat at ang ibang mga propeta ay kanilang pinatay pa. So nagsasabi lang itong parable na to ng isang pangyayari na nangyari na at hinulaan na ang Diyos ay nagpadala ng mga propeta sa bansang Israel, pero hindi nila ito pinansin. Kundi pa'y pinatay nila ang mga propeta na to na pinadala ng ating Panginoon Diyos. Ano nga ba? Bakit nga po ba nagpapadala ng mga propeta ang ating Panginoon Diyos sa bansang Israel? Ano po yung message ng mga propetang ito para sa bansang Israel? Ang usually po, ang mga message na binibigay ng mga propeta ng ating Panginoong Diyos is yung mga message ng condemnation ng sin. Pag may pumuntang propeta sa bansang Israel, kinokondem ang mensahe ng Diyos, hindi niya gusto yung kasalanan na ginagawa ng bansang Israel. Pangalawa, nagsasabi rin ng mga propeta ng mga warnings sa the coming judgment. No? Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng baha, magkakaroon ng malaking sunog. Ang mga propeta ng ating Panginoon Diyos ay nagbibigay ng warning sa bansang Israel. No? Pangatlo, nagbibigay din ang mga propeta at nagsasabi na sila ay dapat na humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. They come to call for repentance ng buong bansang Israel. At ang iba pang mensahe ng ating Panginoon Diyos sa bansang Israel through His prophets ay yung promise of future restoration. Nangako ang Diyos na i-restore niya ang bansang Israel. From a sinful nation, gagawin niya itong glorious nation at sumusunod sa Kanya. Yun po yung mga mensahe ng propeta na pinadala ng ating Panginoon Diyos
Ngunit ang bansang Israel, hindi niya ito binibigyang pansin, kundi pa'y minimistreat niya at pinapatay niya yung mga propeta na pinapadala ng ating Panginoon Diyos. So nagalit ang hari, ang sabi niya, yung aking inimbitahan is ayaw pumunta. So kayong mga servants ko, lumabas kayo at puntahan nyo yung mga street corners. No? At kahit sinong tao na makita nyo, imbitahan yung pumunta sa wedding banquet ng aking anak. So yun ang ginawa ng mga servants. Sabi ng Panginoon Diyos, whether yung taong yon is good or yung taong yon is bad, imbitahan nyo at pumunta sa wedding feast ng aking anak. So ganun ang ginawa ng kanyang mga servants. No? At ang ibig sabihin lamang po ito, na ang mga taong ito, not originally invited ng ating Panginoon Diyos, ay ngayon iniimbitahan niya na. At ito po ay nagpapatungkol sa mga Gentiles. Alam niyo po ba ano yung mga Gentiles? Simple lamang po ang Gentile, kapag hindi ka Hudyo, Hentil ka. Kaya tayo mga Pilipino, tayo ay part ng Gentile nations. No? Pag hindi ka Israelites, hindi ka taga-Israel, hindi ka Hudyo, Hentil ka. Kaya tayo mga Pilipino, yung mga Amerikano at iba pang mga bansa, yun ay mga bansang Hentil. At yung biyaya ng salvation ng ating Panginoon Diyos ay ibinigay niya. Nag-call to salvation ng ating Panginoon Diyos, hindi lang sa bansang Israel, kundi sa mga bansang Hentil. No? Kasama tayong Pilipinas. So kaya nga po, yung kaligtasan ng Panginoon Diyos ay para sa lahat ng tao. Lahat ng mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kagaya po ng sabi ko kanina, ang focus natin ay yung guest na hindi nakasuot ng wedding garment. Kasi po sa kwento, sa parable ng ating Panginoong Hesukristo, is merong isang tao na pumunta nga doon sa wedding banquet, pero hindi siya nakasuot ng wedding garment. At ito po yung sabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. But when the king came in to see the guest, he noticed a man who was not wearing wedding garments or wedding clothes. And he asked, "How did you get in here without wedding clothes, my friend?" No? And the man was speechless. At dahil doon, sabi ng king sa kanyang mga servants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. So sino po itong guest na to na pumunta sa imbitasyon ng hari pero hindi nakasuot ng wedding garment? No? Ito po yung pumunta nga sa imbitasyon, pumunta sa kingdom ng hari, pero hindi sinunod yung dress code. No? Hindi siya nakasuot ng wedding garment na to. Ang tanong natin, ano bang issue rito? Ngayon sa mga panahon na to, may pagpumunta kayo sa mga weddings, hindi naman lahat ng guests na nandoon nakasuot din ng tie and coat. Meron doon yung iba minsan nakikita ko, naka-t-shirt lang din. No? Pero ano yung issue, bakit na-single out itong guest na to? Bakit pinansin siya ng hari at sinabing bakit hindi ka nakasuot ng wedding clothes? Ano ang issue? No? Why does it matter that a proper dress code is not obeyed? No? And what does the garment represent? Ano po ba yung nire-represent ng wedding garment na to? Sabi sa Revelation chapter 19 verses 6 to 8. Revelation chapter 19 verses 6 to 8. Ang sabi doon, "Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of a rushing waters, and like loud peals of thunder, shouting, 'Hallelujah!
For our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give Him glory. For the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stands for the righteous acts of God's holy people. So ito pong wedding garment pala na ito, sabi dito sa verse sa Revelation, is yung righteous acts of God's holy people. Ang wedding garment pala na to nagsasabi na ito pala ay good works. No? So, sa Tagalog, mabuting gawa. Ano po ba yung good works na sinasabi sa Bible? Ang good works daw po are action and deeds that demonstrates love, compassion, and obedience to God. It is an expression of a transformed heart through faith in Christ. It was granted and given to the bride of Christ. So, ang ano po ina to, ang good works na to ay hindi nagmumula doon sa bride of Christ. No? So, hindi doon sa church, kundi ito ay galing sa labas, no? Galing sa hari at ibinigay sa kanya. Ano po ang ibig sabihin nito? Kagaya po na nakasulat sa Galatians chapter 5 verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. So, ang ibig lamang sabihin, kaya na-single out yung guest na to kasi pumunta siya sa imbitasyon ng hari pero hindi siya nakasuot ng wedding garment at ang wedding garment pala na to ay yung mga righteous acts or good works ng bride of Christ. So tayo bilang church, tayo ay nagpo-produce ng good works. No? Pero ano nga ba itong mga good works na to? Ito ba yung lagi tayo nagsisimba? Ito pa yung nagbibigay tayo lagi ng offering sa church regularly? Minsan nag-iikapo pa tayo. Yung ba yung napakasipag natin sa church? Ito pa yung tinatawag natin na good works? Hindi po yun ang good works na sinasabi ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang good works po ay yung yung godly character, yung lagi kang nagre-repent sa inyong, lagi kang nagsisisi sa iyong mga kasalanan, no? Ang iyon meron kang faith at obedient ka sa mga commandments ng ating Panginoon Diyos. Yun po yung mga good works. Hindi po yun yung ginagawa natin sa church. Hindi po yun nagbibigay tayo ng limos, no? Hindi po yun yung good works. Ang good works na tinutukoy sa Bible ay itong fruit of the Holy Spirit. No? Kapag po tayo nabuo sa ating pagkatao yung love, yung joy, yung peace, yung forbearance, yung kindness, yung goodness, yung faithfulness, yung gentleness, at meron tayong self-control, yung po yung good works. At ang nagpuproduce po sa atin ito, hindi tayo. Ito po ay pinoproduce ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbibigay nito para ating suotin. No? Yun yung wedding garment natin. Kaya nga po yung taong ito na tumalima nga sa imbitasyon ng hari, pero hindi siya nakasuot ng wedding garment, ang ibig lamang sabihin, ikaw ay part ng church pero hindi ka, ang akala mo, yung mga kabaitan mo, yung iyong mga gawa, yung kasipagan mo sa church, kala mo yun ang good works mo. Ang totoosin, ang good works ay yung pagkakaroon mo ng love, yung peace, yung joy sa sarili mo. At hindi mo ito pinroduce. Ito ay pinroduce ng Holy Spirit
at ibinigay sa iyo para mo suotin bilang Kristiyano. Yun po yung good works na to. So we live in faith by realizing that we are filthy rags, madumi tayong basahan before God, no? And we need to cover ourselves with the righteousness of Christ, no? Tayo ay maduming basahan sa harap ng ating Panginoon Diyos. Kaya kahit na anong gawin natin, no? Mabubut yung kasipagan, mabuti naman yon, yung tayo masipag sa church. Walang problema naman doon. Pero hindi po yun yung good works. Hindi po yun yung good works na inakala natin. Ang good works ay yung love, yung peace, yung forbearance, yung pagiging matiisin, no? Mapagpasensya ka, mapagpasensyoso ka, pasensyosa ka. Kahit ginagawan ka na ng hindi maganda, ng masama, yon yung good works, yon yung fruit of the Holy Spirit. At yon ay binibigay ng Holy Spirit para suotin natin, no, bilang Kristiyano. So, kapag ikaw ay obedient sa ating Panginoon Diyos, no, ang ibig lamang sabihin nito, kapag ikaw ay inaccept mo yung invitation, yung paanyaya ng Diyos na maging isa ka sa Kanyang anak na ang ating Panginoong Kristo, dapat tayo ay tumalima, dapat tayo ay sumunod sa lahat ng kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Sa Kanyang terms at hindi sa ating terms, dapat masunod. No? Kung ano yung kagustuhan ng Diyos, yun ang dapat masunod at hindi yung kagustuhan natin. Kaya pag yung paanyaya ng Diyos sa atin, na tayo ay inimbitahan niya para maka-witness ng wedding, yung union ng church at ng kanyang Panginoong Kristo, dapat suot natin yung righteousness ng ating Panginoong Kristo. The Bible uses clothing as an analogy to show how we put on the behavior that is pleasing to God. So dapat suot-suot natin yung righteousness ni Christ. At nagpuproduce tayo ng good works, hindi dahil sa ating kakayanan, kundi ito'y ibinigay sa atin ng Holy Spirit. Pag ikaw ay mananampalataya na, tunay na mananampalataya ni Kristo, yung Holy Spirit ay mananahan sa'yo, titira na sa'yo. At pag tumira na sa'yo, magpuproduce ang Holy Spirit ng mga good works na to. Magkakaroon ka ng pagmamahal sa kapwa-tao mo, magiging pasensyoso ka, magiging gentle ka, magkakaroon ka ng self-control. No? Dati-rate, pag may mga temptation, ang hirap kalabanin. No? Pero bibigyan ka ng power at capability ng Panginoong Diyos para labanan ang temptation na to. Hindi ipinapangako dito ng ating Panginoon Diyos na pag ikaw ay naging Kristiyano, everything is kaya mo na. May mga bagay na mahirap, no, kahit ikaw ay mananampalataya ng ating Panginoon Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 4 verses 20 to 24, sabi doon that whoever is not the way of life you learned when you heard about Christ and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in the true righteousness and holiness. Ano po ang ibig sabihin nito ni Apostle Paul? No, sabi niya, put off, tanggalin nyo na yung old self nyo. Ano yun po yung old self? Ito yung ating makasalanang buhay. Yung ating, bilang tayo dating makasalanan. Sabi ni Apostle Paul, tanggalin nyo na yan. No?
sa inyong mga sarili. And put on, suotin mo na yung new you, yung bagong ikaw. Kaya nga po sa Bible sabi, for me to live is Christ and to die is gain. And sabi doon pa is ang aking pinamumuhay ngayon is yung buhay na naaayon sa ating Panginoong Diyos. No? So put on the new self, the new you. Kapag ikaw ay mananampalatayan niya, bago ka na. Hindi ka na yung dati. No? Na reborn ka na. You are born again. No? Ibig sabihin, bagong tao ka na. No? Hindi ka na, nagkakasala ka pa rin, pero hindi na yun yung pinupurso mo. Hindi mo na pinupurso sa buhay mo yung mga layaw ng iyong laman. Dati sa atin, makasarili tayo nung hindi pa tayo nakakakilala sa ating Panginoon Diyos. Ang sinusunod natin yung layaw ng ating laman, di po ba? Kung ano yung gusto mo, yung pagiging sa sarili mo lang, yun ang sinusunod mo. Pero pag ikaw ay isa ng mananampalataya ng ating Panginoong Kristo, bago ka na. At ang pinupurso mo, yung kagustuhan ng Diyos at hindi na yung layaw ng iyong katawan. Yung po, yung new you, yung sabi ni Apostle Paul, isuot mo yung iyong bagong ikaw. Kaya nga po, kung ikaw ay may anger issues, meron ba ditong magagalitin? Let God help you. Hayaan mo ang Holy Spirit baguhin ka. And you will change to a calmer, less agitated nature. Ikaw ba ay nalululong sa pornografiya? Let God help you. At makikita mo, pag ikaw ay nag-submit sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos, matatanggal na yung addiction mo sa pornografiya or kung ano man meron kang addiction. Ikaw ba ay may issue sa pride mo? Masyado bang mataas ang tingin mo sa sarili mo? Let God help you. And you will change to a flattened, less inflated ego. Mafa-flatten na yung ego mo, yung taas ng pagtingin mo sa sarili mo. Alam niyo po, meron daw pong study nang sabi sa research, na ang human behavior daw po will be more likely to change when the heart is touched. Ang behavior daw ng tao ay mababago, yung attitude ng tao ay mababago pag ito ay masyado nang malapit sa puso. Pag ikaw ay tinamaan na emotionally. Kaya nga po, ang ating Panginoon Diyos is nagbibigay ng mga trials sa atin. Part yun po ng God's discipline. Kasi nasa proseso po tayo bilang mananampalataya, yung sinatawag na sanctification, pagpapabanal sa atin. At ang pagpapabanal ng Diyos sa atin is nagsesend siya ng mga trials. Kaya po huwag tayong magtaka pag may mga trials tayo sa ating buhay na dumatating. Kasi designed yan ng ating Panginoon Diyos para tayo ay baguhin. From a sinful na namumuhay tayo ng makasalanan, babaguhin niya tayo para mamuhay ng merong nagpi-please sa ating Panginoon Diyos. God disciplines, at ito po yung proseso ng ating Panginoon Diyos, pagpapabanal sa atin. Sanctification. Inaalaw niya yung mga hard trials para baguhin tayo. Kaya kung ano po yung mga issues sa inyong mga buhay, lagi nating sabihin, Lord, help me. Tayo'y humingi at lumapit sa ating Panginoon Diyos at manalangin at humingi ng tawad at humingi ng kanyang tulong. Kung sa atin lang, yung mga temptations, yung mga bagay na makasarili sa atin,
yung mga layaw ng ating laman, mahirap kalabanin yun kung tutusin. Kung mananahan lang tayo sa ating sarili. Pero kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon Diyos, yung power ng Diyos, yung power ng Holy Spirit ay babaguhin tayo. Kaya tayo, yung church is being sanctified until maging glorified ito. Yung ating katawan at tayo as a church, no, ay binabago ng ating Panginoon Diyos until we reach yung glorification. Now, wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Wala pa tayo doon. Nasa proseso pa lang tayo ng sanctification. Pinapabanal pa tayo. Pinapapabanal pa tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya always expect bilang tunay na mananampalataya na there will be hard trials na mararanasan natin. At lagi nating isipin, ito yung proseso ng pagpapabanal sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, sabi sa huli sa parable, many are invited but few are chosen. No? God's invitation is open to all, no? But not everyone who hears the invitation will respond and remain committed. So sa parable na to, ang malungkot dito, the sad thing is, hindi lahat ng iniimbita ay pupunta o magre-respond. Kaya po sa kauli-hulihan, sa conclusion ng mensahe ng ating Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, God is inviting us to live a holy life committed to Christ. Would you respond to His invitation? And are you willing to put on the garment of righteousness? Ito po yung mga katanungan sa atin ngayong umagang ito. At sa ating title ngayong umaga, RSVP, please respond. No? Magre-respond ka ba sa invitasyon ng ating Panginoon Diyos? Gusto ng ating Panginoon Diyos makipag-isa sa atin. Gusto niya mag-obey tayo sa kanyang mga commands. Kaya sa umagang ito, sa title ng mensahe ng ating Panginoon Diyos, RSVP, please respond to God. So, salamat po sa ating Panginoon Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Tayo manalangin. Aming Ama, aming Panginoon Diyos, salamat po sa inyo. Kami po ay walang kakayanan. Ang mga imbitasyon niyo po, Panginoon, ay aming nire-refuse. Ayaw naming makipag-isa sa inyo, Panginoon Diyos. Pero salamat, you have chose us, Panginoon. Pinili niyo kami, Panginoon, para kami ay makipag-isa sa inyo. Para kami ay matutong sumunod sa inyo, Panginoon. At tanggalin na namin yung old self namin at aming suotin yung new self namin, Panginoon Diyos. Salamat sa inyong salvation. Salamat sa inyong kaligtasan, Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Lahat po ng papuri sa inyo lamang, aming Panginoon Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoon